Nangako ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay muling magbabalik at upang kunin ang kanyang mga banal at sila ay sasalubong sa mga alapaap. Ngunit bago ito mangyari ay maraming mga signs ang kanyang ibinigay upang magsilbing palatandaan na nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik. Halimbawa na lang rito ay ang mga rumors of wars, mga earthquake, kagutom at kahit pa nga pestilence. Ang mga ito ay nabanggit sa Matthew 24 bago bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin ng ibang mga tao, ano naman ngayon, ang mga bagay na yan ay nangyayari na kahit noong unang panahon, kahit na hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Hesukristo. Marahil may punto, subalit isang punto rin ang kanilang nakaligtaan na sinabi rin ng Panginoong Hesukristo na gaya ng isang babaeng manganganak. Ginamit ito ng Panginoong Hesukristo upang maging palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Katulad sa isang babae na manganganak na mula sa simpleng kirot hanggang sa pasakit ng pasakit hanggang sa kanyang mailuwal ang kanyang anak. Ganyan din ang mga pangyayari sa mundo. Oo nga't may gera noon, oo nga't may lindol noon, oo nga't may bagyo noon. Subalit kung iyong mapapansin, sa ating panahon ay patindi ng patindi ang kasamaan. Palakas ng palakas ang mga earthquakes, kahit pa nga mga bagyo ay palakas ng palakas. Noon, signal number 3 lamang ang mga bagyo, subalit ngayon may narinig na ako na signal number 5. Hindi ba't shocking ang mga pangyayaring ito? Maliban pa riyan, mga kaibigan, mayroon ding propesiya ang Apostol Pablo na sa mga huling mga araw ay patindi nga ng patindi ang kasamaan ng mga tao. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa mga huling araw darating ang panahong mapanganib. Ito ay maliwanag na nangyayari sa ating panahon kapag ikaw ay nanood ng mga balita sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Iyong makikita ang mga karumaldumal na mga pangyayari. May mga sanggol o mga bata na ginagahasa ng kanyang sariling ama, pinsan, kapatid o kahit na tiyuhin. Patindi ng patindi ang kasamaan. Nakaw rito, nakaw doon, na kahit pa magkakaibigan, magkakapatid ay walang sinasanto basta pera ang pinag-uusapan. Nariyan pa mga kaibigan ang naglipan ng mga scammers. Kahit na online and offline ay marami ang mga nabibiktima. Yun bang pinapangakuan ka ng dobling kita, malaking kita, kayamanan, subalit ang kanilang pakay ay ang iyong pera lamang? Ang mga bagay na ito ay nakasulat ba sa Biblia? At kung nakasulat, ano ang koneksyon nito sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Narito ang ilan sa mga video na ating nakalap na nagpapatunay na talagang intense ang kasamaan ngayon. Aking dalangin na sana ay huwag kang ma-scam gaya ng mga video na aking ipapakita. Mga kaibigan, disclaimer, hindi ko po pag-aari ang mga videong ito. Online live seller ng mga alahas at relo si Josephine Uy Tuazon. Inireklamo siya ng mga OFW at mga taga-probinsya dahil pagkatapos daw nilang magbayad, wala pa rin silang natatanggap na item. Maraming mga pangarap ang nauudlot dahil sa mga panlulokong ito. Hindi na ako halos lumalabas. Napahagulgol na lang si Meg. Hindi niya tunay na pangalan habang inikwento kung paano siya naging biktima ng paluwagan investment scam. Akalungkot isipin na yung bang inipon mong pera sa loob ng maraming taon, sa ilang saglit lang
ay kinuha nila ng walang ka-effort. May mga mag-asawa pa na naghihiwalay dahil dyan may mga bata rin na hindi nakapag-aral. Maraming mga tao ngayon na talagang mapagsamantala, walang mga awa, walang pag-ibig. Non-plastic siya. Diba? May mga nakatanggap daw ng iba pang binili nilang item pero nang ipacheck sa pawn shop. Either fake po o sobrang lightweight, wala siyang value, hindi siya tatanggapin sa sanglaan. Maraming mga tao ang nai-stress dito. Nagka-anxiety pa at kung minsan may mga tao pa na talagang winakasan ang kanilang buhay. Grabe po yung stress ko, sir. Almost hindi po ako makatulog. Minsan mainit ang ulo ko. Siyempre hindi po ganun kadali yung pera. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, may pamilya ka. Fast forward tayo mga kaibigan. Ang dami niya pong followers, ang daming mga nagmamine, dagsa po yung minors. Kaya naisip ko, hindi po siya scam. Hindi po siya scammer. Nakaka-stress. Yung 10K na yon, talagang sinugal ko. Nasabi ko, sige, susugal ko to para sana mas lumago. Ang nangyari po, lalo pong pag nawalan eh. Nagtanong na po ako kung pwedeng pick up siya. Sabi naman po niya, yes. Pero hanggang sa nag-follow up ako nung nag-follow up, wala na po hanggang ngayon, na-block ako. Ayaw, so doon ako na-stress na sobra kasi wala silang ano eh. Wala talagang update eh. Nung pag-uwi ko ng Pinas, lagi na po akong nanonood ng live niya. Pero siya pa yung galit sir eh. Lagi siya nagmumura siya ng bobo daw kami. Nag-message ako, nagpo-post ako sa, nagko-comment ako sa page nila na ayaw ko want it anymore. So don't force me, I want my refund. Yung sabi, no, we don't refund. What? Ngayon mga kaibigan, nakatalaba sa Biblia ang ganitong pangyayari. Kung ating ipagpapatuloy ang pagbabasa sa 2 Timoteo Kapitulo 3, maliwanag na nakatala ito at malaki ang koneksyon nito sapagkat nagpapahiwatig ito na tayo nga ay nasa mga huling araw. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sa talatang ito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang mga tao nga ay magiging maibigin na lang sa kanilang sarili. Wala na silang pakialam sa iba kung may matapakan man sila, masaktan o may maagrabyado. Ang importante lamang sa kanila ay ang kanilang sarili. Kahit na nga sa social media, maraming mga tao na gusto nila sila ang mapansin. Kaya naghahakot ng maraming subscribers at viewers. Maraming mga tao ngayon gustong-gustong sumikat. Ang hindi namamalayan ng karamihan, ito ay palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw. At ayon din sa talatang ito, ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. Kapag ang isang tao ay maging maibigin sa salapi, maaaring kahit na magulang pa, kapatid man, basta pera na ang pinag-uusapan ay wala na itong pakialam. Kahit na sa mga bagay na espiritual gaya ng pagsamba ay wala na itong pakialam sapagkat ang kanyang iniisip ay ang kumita na lang ng kumita ng limpak-limpak na salapi. Kahit na rito sa aming lugar, noon ay libre pa ang mga parking area. Subalit ngayon mga kaibigan, can you imagine 25 pesos ang oras ng parking space dito sa aming lugar. Mabuti na lang sana kung 25 per day. Remember mga kaibigan, 25 per hour. Ang mga tao ngayon mga kaibigan, sa kahit anong bagay, pinagkakapirahan na. Kahit pa nga mga sanggol, mga anak, ibinibenta at pinaggagawa ng mga malalaswang video para sa salapi. Nariyan pa ang ibang mga kabataan na wala ng galang sa kanilang mga sariling magulang. Kung makasagot, tila ba sila ang nagluwal sa kanilang mga magulang? Kapag iyong inutusan na mag-igib ng tubig o manghugas man lang ng plato, ayon,
ay dadabog-dabugan ka at napakadali para sa kanila na sabihin ang salitang lalayas ako. Mga kaibigan, iilan lamang ito sa mga palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataong matanong ka, kaibigan, kung sakaling dumating na ang Panginoong Hesukristo, handa ka na ba? This is just a simple reminder from your friend, Usapang Banal. Magandang araw sa inyo. May God bless you. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.